Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Bangkay ng American vlogger, patuloy na pinaghahanap matapos umano na ito ay napatay na. Patuloy ang ginagawang paghahanap ng mga kapulisan sa bangkay ng American vlogger na si Elliot Eastman matapos nadukutin ito sa Zamboanga. Sinabi ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na mayroong isa sa mga naarestong sospek sa pagdukot ang nagsabing maaring patay na si Eastman. Nagkaroon ito kasi ng tama ng baril sa hita at sa tiyan ng manlaban sa mga armadong sospek. Mayroon nakakita rin na itinapon na sa dagat ang biktima dahil sa mga tindi ng bala. Katuwang na ng PNP ang Armed Forces of the Philippines para sa paghahanap sa bangkay ng biktima. Magugunit ang noong nakaraang buwan ay napatay ng mga otoridad ang 3 sospek na nasa likod ng nasabing pagdukot kung saan mayroong 3 kasamahan ng mga ito ang naaresto. Samantala, kampo ni Kibuloy naghain ng counter-affidavit sa sedition case na isampa sa kanila. Naghain ng counter-affidavit ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at mga kasamahan nito laban sa sedition at inciting to sedition na isinampa sa kanila ng Department of Justice. Ayon kay Attorney Israeli Totorian, ang abogado ni Kibuloy na noon pang mga nagdaang hearing ay kanilang naihain ang kanilang counter-affidavit. Kabilang kasi si Torian sa isa sa mga respondents, habang ang ibang mga correspondents nito ay naghain na rin ng kanilang counter-affidavits. Noong Oktubre, nangisampa ni Police Brigadier General Nicolas Torre III, Acting Director of the Criminal Investigation and Detection Group, nangihain nito ang reklamo noong ihahain niya ang warrant of arrest laban kay Kibuloy. May kaugnayan ito sa paghain ng warrant kay Kibuloy noong Agosto, sa KOJC compound nito sa Davao City. Kabilang sa mga respondents ay sina Sunshine Media Network International Broadcast Personalities Lorraine Badoy at Jeffrey Celes, ganun din ang vlogger na si Banat Bay. Sa panig naman ni Celes na wala itong binanggit laban sa gobyerno, at iprinesenta lamang niya ang mga impormasyon na ibinibigay sa kanya. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition.